Nilabas na ang official lineup ng Gilas Pilipinas at ang bago lang naman ay yung nadagdag si 1GDL. Pagkatapos na inilabas sa media ang 12-man pool, ang komento agad ng mga tao bakit daw wala si Justin Baltasar. Si Balti pa naman ang isa sa mga exciting players na gustong makita ng mga Pinoy. Bakit nga ba wala si Justin Baltasar? Una sa lahat si Balti, hindi pa nakapamilyar sa sistema na pinapatakbo ni Coach Tim. Yung triangle offense na may kita mo sa PBA na siyang sistema din sa Gilas, itinuro ng Ginebra assistant coach na si Richard Del Rosario sa mismong practice. Anya, madaling matuto si Balti pero kulang pa sa panahon. Napaka-crucial nga naman isa lang, yung wala pa masyadong alam sa execution. Okay sana kung balik sa Guam ang kalaban natin pero this time, New Zealand Tall Blacks ang mga kalaban nila. At ang salpukan nga pala ng Gilas laban sa New Zealand mamaya 7:30 PM PST. Gaya ng napansin natin sa mga recent practices nila with Balti, workouts pa lamang ang pwede sa kanya. Bali isa din sa mga dahilan na pinapapunta siya sa mga practices para magkaroon siya ng insights at ideya kung paano ito ginagawa. Pangalawang dahilan ay ang availability ni QMB. Sa isang banda, alam na namin agad na tatanggalin talaga si Balti kahit pa hindi sumipot si QMB kasi nga hindi siya pamilyar. Mas lalo na nung dumating si QMB. Bukod pa riyan, mas pinili din ni Coach Tim na isama si Calvin Oftana kesa sa kanya. Ngayon na wala si Balti sa 12-man pool, ang concern ng mga Gilas fans baka hindi na talaga ever makakasama si Balti. Kung tutusin, maraming big man prospects ang Gilas ngayon. Pagdating ni QMB na scoutan din nila si Mike Phillips na isang Lasallian big man na parang si QMB din ang playing style. So kapag available si Mike Phillips tapos nandyan si Kai Soto tapos si QMB din, saan palulugar si Balti? Ibig sabihin maghihintay na lang si Balti na magretiro si Junmar para siyang pumalit sa spot niya. Imagine niyo kung paano pagsamahin na agad lahat ng best big man sa UAAP, PBA at Japan B-League with Kai Soto at QMB on board plus Balti plus Mike Phillips. Tapos tanggalin na lang si Calvin Oftana. Sobrang hype na ng Gilas pagdating sa patangkaran. Sa bagay na yan, wala pa namang sagot si Coach Tim pero isa lang ang narinig ng media sa kanya. Magkakaroon daw talaga ng spot si Balti once na masanay na siya kasi gustong gusto daw nito ang kanyang versatility. Yung shooting niya, athleticism, yung speed, ayos na ayos talaga si Balti. Nagkomento din si Coach Tim tungkol sa possible inclusion Mike Phillips. At ang sabi, sa ngayon malabo pa raw talaga yan. Tiyak mas mauna pa si Balti sa Gilas. Ang dapat lang niyang gawin ay stable na connection sa Gilas family at gaya ni 1GDL, finally magiging permanenteng member na siya dyan. Total, hindi naman si Balti nag-iisa, tinanggal nga yung Ginebra players na si RJ Barrientos at Troy Rosario. Good luck nga pala sa laban ng Gilas mamaya. Bagong coach ng Titan Ultra, pinangalanan na ni Snow Badwa si Renzi Bahar, ang newest coach nila. In demand na rin kasi na gustong palitan si Coach Cardel at nakumbinsi nga yung owner ng Titan Ultra sa bagay na yan dahil doon sa mga games na mali-mali daw balasahan kaya na-outduel sila. Si Coach Cardel nasanay na sa ganong laro kasi galing siya sa terra firma na walang totoong kompetisyon kaya hindi mo rin masisisi. Sino ba si Renzi Bahar? Kung naalala nyo pa ang year 90s ng NBA, isa siya sa mga nakapaglaro doon, nakapagpa-draft din sa PBA year early 2000s, nakapag-coach sa UP Diliman at Letra Knights naman taong 2023. Sa totoo lang, kumpara kay Coach Cardel, hindi ko alam kung may kaibahan. Iba na kasi ang level of coaching sa PBA kumpara sa college leagues. Di naman sa inaano natin na kakayahan nila. Pero parang wala naman pinagkaiba to sa nauunang coach. Sa palagay ko din, hindi naman coaching ang main problem. Although may problem din talaga sa coaching, pero hindi dapat yan ang inuuna. Magsimulang mag-gather ng mga best players at magkaroon ng study sa trades. Kung totoo ang sinasabi ni Snow Badwa na may pera sila at handang makipagkompetensya, gayahin nilang Converge na pati si Mikey Williams nagawa nilang paganahin. Malayo-layo pa nga abutin bago mangyari yan. Sobrang laki ng investment na ilalatag bago ma-achieve ang lineup na gaya ng sa Converge at pinag-aaralan talaga nila ang buong sistema ng PBA at kung paano makakasabay. Ngayon na meron na silang nadagdag na coach, sana yung mga taong makapagbigay naman ng big impact